pondo para sa plebisito sakaling matuloy ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon. Sinabi yan ni Budget Secretary Amenah Pangandaman sa gitna ng aligasyon na dinagdagan ng 12 billion pesos ang pondo ng komisyon para sa Chacha. Pero kita nyo ha? Okay. Nag-allocate sila ng pera para sa Chacha. May dagdag budget. At bakit daw nagka-budget? Sasabihin nila natural yun. Pero para sa akin hindi natural. Mamaya po ipapaliwanag ko anong anomalya, bakit, anong masama. Gano'n naman talaga eh. Pag may gagawin sa gobyerno, kailangan ng budget. Mamaya po i-discuss ko kung bakit. Anong problema dyan? paglilinaw niya, desisyon pa rin ng COMELEC kung paano gagastusin ang pondo. Nauna nang iginiit ng COMELEC na ang kanilang dagdag pondo ay para sa paghahanda sa 2025 midterm elections. The money is already there. Pag kailangan na po nila ng cash for the purpose, we will release it. Meron tayong funding to push for the charter change. Meron tayong existing 12 billion under the GAA para to go through the process. MJ Evangelista, shout out. Samantala, Ito po yung tungkol dyan na sa budget na yan. Okay, sinasabi nila, meron naman daw talagang pondo. Kasi bakit daw nagkaroon ng pondo yung Chacha na yan? Meron naman daw na allotted para dyan sa Chacha na yan. At ang sinasabi naman po ng iba, bakit na pondohan na yan? Bakit nakalikop na sila dyan sa plebiscite na yan ng Chacha kung People's Initiative yan? Ang ibig ko po sabihin, di ba, halimbawa, kayo ay may planong magbakasyon, mag-excursion, kayo magkakaibigan. Ibig sabihin, kung naplano ninyo ang budget, meron ng budget na allotted, nakalagay na idon, ibig sabihin, pinagplanuhan nyo na yan. At kung ito ay pinagplanuhan at nabigyan ng budget, hindi ito People's Initiative. Kasi ngayon lang dumarating yung People's Initiative eh. Ang sinasabi po nila, December pa, matagal na, meron ng may pondo na. Naintindihan? Sabi naman dito ni Gemma Pasyente, may pondo sa Chacha pero sa DA wala. Dapat unahin ang kalam ng sikmura. Correct. Tama po. Kaya po alam mo, nakakapagtaka. Yung ganitong galawan na it proves, parang medyo, sa aking opinion lang, kung nakahanda na yung budget, may pondo na po tungkol dyan. Yung iba nga, sinasabi pa nga, namimigay ng ayuda. Saan galing yung pera sa ayuda? Kung mayroong budget para sa ayuda at dumadaan para sa pagpapapirma, isa lang ibig sabihin yan. Napagplanuhan yan. At may gumalaw na politiko. May kumukumpas. Diba? Kaya nga itong mga nangyayari, pag binasa po natin, hindi po kayo maliligaw eh. Meron po talagang gumagalaw dito. Kitang-kita na po. Kaya ultimo nga si Marcos nagsalita. Katunayan na hindi ito parang bula na chismis na pinagkukwentuhan lang natin. Si Marcos nagsalita, si Subiri nagsalita, si Amy nagsalita, ang dami na pong nagrereklamo dyan. Bakit hindi sumusunod pa rin itong kampo ni Tamba? Dire-diretso pa rin. Pensahan din ni Pangandaman ang pagkwestiyon sa halos 450 billion pesos na unprogrammed funds sa 2024 national budget. Ang unprogrammed appropriations ay ang pondong nakastandby sakaling kailanganin. Gitang kalihim, konstitusyonal o naaayon sa batas ang budget. Pinadedeklara itong unconstitutional ng ilang mambabatas sa inihain nilang petisyon sa Korte Suprema. Ito, yun lagi nila sinasabi, constitutional yan, constitutional yan, constitutional. Ito na mga nagre-reklamo,
ultimo sa loob nila, buti nga may nagsasalita na eh. Senator Pimentel, ito naman ngayon si Lagman. Hindi ko alam kung anong motibo nila. But hopefully, totoo yung motibo. Pati nga mga Makabayan Black, nagsasalita na patungkol dito eh. Ito sila Raul. Pero sana totoo. Baka mamaya, nagpapaepa lang yan, nag-iingay para kausapin. Alam nyo na, pag kinausap, biglang tatahimik. Di ba? Para sa kanila, unconstitutional. O para sa mga nagrereklamo, naghahain ng petition, unconstitutional. Ang bottom line, kaduda-duda yung galawan na yan. Kaduda-duda ang galawan ng Kamara. Sabi dito ni Karaoke Bear, kaya nga minadali nila ang pagpasa ng budget, isinasabay nila sa SMNI hearings noong December. Correct. Hindi lang yan, sinasabay pa nila dun sa bombahan ng China dito sa West Philippine Sea. Kaya nga ako, tingin ko dyan yung bakbakan nila, yung binibira nila dyan sa West Philippine Sea para may maitago yung mga ganitong klaseng balita. Pinoy News File, sabi. Baka sa script nila si Tambi ang fall guy para di obvious na sila ang may alam. Great plan na yan sa Chacha. Hindi ko alam. Sa tingin ko, ang makapangyarihan kasi si Tambi. Diyan sa sa Kamara, ang makapangyarihan diyan si Tambi. So, imposibleng gumagalaw yung nasa ilalim niya nang wala siyang kumpas. Arvin Vlogs TV. Inuuna ang Chacha kasi sila ang makikinabang. Kawawat ang mga Pilipino pag natuloy ngayon kasi mga leader corrupt. Again, tama. Hindi nga ako payag ngayong mangyari ang Chacha na yan. As Jay, akala ko presidente pinakamakapangyarihan sa bansa. House Speaker pala. Kaya nga eh. Pag naging Prime Minister pa yan, tapos tayo. Lynn Tasha, good evening coach. Everyone, bitay na lang ang kulang sa mga corrupt na politician. Hindi po mangyayari yan. Kasi sino ba magpapasa ng batas? Halimbawa ay death penalty sa mga corrupt. Sa tingin mo, ipapasa yan ng mga Kamara? Hindi. Sila ang delikado dyan. Sino ba mag-a-approve? Sino ba posibleng corrupt? Di sila rin. Sino mag-a-approve? Sila rin. Sino magpapasa? Sila rin. Hindi nila, para silang nagbitay ng sarili nila. Malabo po yan. Maganda yung sinasabi ni Lynn Tasha, kaya lang malabo. Kung pwede lang talaga ipatulfo si Tamba, mangunguna kami mga OFW na magreklamo, sabi ni Gemma Pasyente. Sino ipapatulfo mo? Papatulfo mo kay Erwin Tulfo o kay kay Rafi Tulfo? Kay Erwin Tulfo, lusot yan. Hindi ko alam kay Rafi. Hindi ko alam na stand ni Rafi ngayon pero si Erwin, halatang nasa side ni Tamba. Sabi naman ni Rene Acupan, dahil puro drama lang yung mga sinasabi nila Marcos Senado, kaya binabaliwala ni Tamba. Yun. Kailangan talagang ako, maniwala ako dyan pag tinanggal si Tamba bilang House Speaker. O kaya, talagang alisan ng kapangyarihan. Mawala sa Kongreso yung Chacha na yan.